Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Nika, 25 years old na ngayon. Dapat sana'y tapos na ako ng kolehiyo at may maayos ng trabaho. Pero hindi po yun ang nangyari. Tumigil ako sa pag-aaral noon dahil sa hirap ng buhay. Mula nang mawala si Papa, sa tiya ko akong si Belinda napunta. Akala ko tutulungan niya ako pero ang totoo, gusto niya lang makuha ang minana kong paupahan. Ginawa niyang lahat para mapaalis ako ron. Maingat na binuksan ni Nika ang gate ng paupahang bahay na minana niya. Medyo kalawangin na ang kandado at tila pati ito'y sumasalamin sa bigat ng mga problemang iniwan na kanyang yumaong ama. Bitbit niya ang backpack at isang folder na may mga dokumento ng ari-arian. Agad siyang sinalubong ng malakas na boses mula sa terrace ng isang unit. "Ayan na naman yung hampas lupang ampon na yan!" Sigaw ni Belinda habang hawak ang tabas na kape sa lumang ceramic mug. Nakataas ang kilay nito at ang tingin kay Nika ay parang dumilang sa sapatos. Tumigil si Nika sa tapat ng pinto. Pinilit ngumiti kahit batid niyang walang kabutihang darating mula sa tiyahing matagal nang nananamantala. "Magandang hapon po, Tia Belinda." "Magandang hapon?" Balik ni Belinda at umirap. "May gana ka pang bumati. Sa itsura mong yan. Halatang galing ka na naman sa paglalako o kung anong racket. Ano, nagpapanggap kang may-ari ng bahay na to?" Hinawakan ni Nika ang folder na parang yun lang ang pananggalang sa mga salitang tila kutsilyong binabato sa kanya. "Nagtrabaho lang po ako, Tia. Hindi ko naman po intensyong manggulo. Gusto ko lang po sanang ayusin yung..." "Anong ayusin mo? Ha?" Singit agad ni Belinda habang pababa ng hagdan. "Wala kang karapatan dito. Ako ang pinakamatagal sa compound na to. Akong tumulong sa tatay mo nung walang-wala siya. Tapos ngayon, ikaw na tong parang reyna kung makapasok dito?" Hindi po ko nakikipag-agawan. Alam niyo pong sa akin na iniwan ni Papang lupa at bahay. May papeles po akong hawak." "Papeles? At anong silbi niyan? Kumukha mo pa lang. Talo ka na. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mukhang palaboy. Tapos sasabihin mong ikaw may-ari ng paupahang ito?" Natawa si Belinda. "Mag-aral ka muna kung paano mag-ayos ng sarili bago mag-ambisyong magpatakbo ng negosyo." Pinikit ni Nika ang mga mata saglit. Nilunok niya ang sakit pero hindi siya umurong. "Hindi ko po kailangan ng magarang damit para maging may-ari. Legal po akong tagapagmana at kahit anong sabihin niyo, hindi ko po pababayaan ang iniwan ni Papa." "Matigas na rin ang ulo mo, ha?" Bulyaw ni Belinda. "Sige, tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal dito. Hindi kita uurungan. Tandaan mo yan." Umatras si Belinda, sabay hampas ng mug sa maliit na mesa sa tabi ng pinto. Malakas ang tunog ng pagkakasalpok nito pero hindi natinag si Nika sa kanyang kinatatayuan. Naglalakad si Nika palabas ng compound. Tangan pa rin ang folder at ang backpack. Mabigat ang dibdib niya, pero pinipilit niyang panatilihin ang tikas ng katawan. Pagdating niya sa harap ng gate ay bigla siyang natigil dahil isang matigas na bagay ang tumama sa tagiliran niya. Dahilan para mapabitaw siya sa folder. Tumilapon ito sa lupa, kasabay ng ilang papel na tumalsik sa kalsada. Isang lalaking may sunog sa balat, pawisan at may itim na cap na halos natatakpan ng kalahati ng muka ang nasa kanyang harapan. Tahimik lang ito sa mga araw na nadadaanan niya. Palaging nakatungo. Hindi nakikipag-usap, pero ngayon, kitang-kitang pagkabigla at pag-aalala sa mga mata nito habang nakayuko para pulutin ang mga papel. "Nabundol kita. Pasensya na." Anito at iniabot ang mga dokumento. "Hindi ko talaga sinasadya. Bigla kang lumiko." Kinuha ni Nika ang mga papel ng maingat. "Okay lang. Ako yung hindi tumingin." "Ano ba yan, Nika?" Sigaw ni Belinda mula sa terrace. "Buti na lang bagay kayo niyan. Pareho kayong marumi. Aba, saktong-sakto. Ang tagapagmanang hampas lupa at ang tagahatid ng tubig." Napatingala si Jasper. Kumunot ang noo niya pero hindi na nagsalita. Tumingin siya kay Nika at bahagyang nagangat ng kilay na parang nagtatanong kung ayos lang siya. Ayaw patulan ni Nika si Belinda, lalo na't may ibang nakakarinig. "Pasensya ka na, Jasper. Hindi ko ang pinapatamaan nun." Umiling si Jasper, saka ngumiti.
Okay lang. Sanay na akong laitin. Nagsimulang pulutin ni Nika ang natitirang papel sa tabi ng poste. Yumuko rin si Jasper at tumulong kahit may dala pa rin siyang tubig. Tulungan na kita. Malayo pa yata ang lakad mo. Ani Jasper. Hindi mo na kailangang... May time pa ako. Kaunti lang delivery ko ngayon. Patuloy ang sigaw ni Belinda sa likuran. Dalawa kayong walang mararating! Tandaan niyo yan! Pero sa halip na madurog ang loob niya, napansin ni Nika ang mahinang tawa ni Jasper. Bakit ka natatawa? Umiling si Jasper. Wala. Ang lakas na talaga ng boses ng tiya mo. Siguro kahit sa kabilang barangay, naririnig siya. Nagkakalkal si Nika sa isang lumang kahon na iniwan ng ama. Naroon ang ilang lumang titulo ng lupa, sertipiko at mga sobre na hindi pa nabubuksan. Habang sinusuri ang laman ng kahon, may nahulog na sobre na kulay kayong mangge at may pirma ni Belinda sa likod. Kinutuban siya. Agad niya itong binuksan. Nang mabasa ang unang bahagi ng dokumento, nanlaki ang kanyang mga mata. Kasunduan sa pagitan ni na Jasper Manuel Reyes at Veronica Anel Domingo. Napaurong siya ng bahagya. Pabulong niyang binasa ang bawat linya hanggang sa dumako siya sa pinakagitna ng dokumento. Sumasang-ayon ang nasabing mga partido na sila ay legal na ikinasal sa pamamagitan ng pagpapirma sa kasunduang to. Alinsunod sa... Parang may sumabog sa loob ng tenga ni Nika. Hindi siya makahinga. Hindi to totoo. Pilit niyang inalala kung kailan siya pumirma ng ganitong dokumento. Isa lang ang naiisip niyang pagkakataon nung pinapapirma siya ni Belinda ng kung ano-anong papeles sa pretext na kailangan daw yon para maisaayos ang mana sa lupa. Doon siya napatakbo palabas ng kwarto. Halos hindi siya makahinga nang makababa sa hagdan. Nadatnan niyang nakaupo si Belinda sa terrace. Tia Belinda! Napalingon ng matanda at medyo nagulat. Oh! Bakit ang taas ng boses mo? Bitbit ni Nika ang dokumento at pinagdikit niya ang magkabilang gilid nito at halos ilang paso sa mukha ng tiyahin. Ano to? Bakit may kasal akong pinirmahan? Bakit may pangalan ako dito? Mabagal lang ang naging tugon ni Belinda. Inangat nitong tasa, uminom bago nagsalita. Di para makaalis ka na rito. Ayaw mong umalis, di ba? Kaya ayan. Tinulungan na kitang ayusin ang buhay mo. Niloko mo ako! Kinamit mong tiwala ko! Halos mapasigaw na si Nika. Pumirma ako ng dokumento para sa lupa, hindi para sa kasal! Umismid si Belinda. Lupa? Kasal? Ano pinagkaiba? Pareho ring legal. Pareho mong kailangan. At pareho kang makikinabang kung iisipin mo lang. Lalong bumigat ang dibdib ni Nika. Tinapik niya ang dibdib dahil kinokontrol niyang emosyon. Pero tuluyan ng pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Wala kang karapatang ipamigay ang buhay ko. Hindi mo ako anak. Hindi mo ako pagmamayari. Tumayo si Belinda at lumapit sa dalaga. Pwes, kung ayaw mo na ginawa ko, umalis ka. Wala ka ng karapatang magreklamo pa. Ako ang tumayong magulang mo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Hindi mo ako pinalaki. Mariing sabi ni Nika. Ginigisa mo lang ako araw-araw. Ginamit mong pagkatao ko paano makaraos ka. Hindi mo ako inalagaan. Pinagtsagaan mo lang ako dahil may pakinabang ka. Tumawa si Belinda pero halatang naiirita na. Ang drama mo, iha. Kung hindi dahil sa akin, nasa kalye ka na ngayon. Sa halip na magreklamo, pasalamatan mo ko. Nabingi si Nika. Nawala ang lahat ng pagpipigil niya sa sarili. Mabilis niyang tinulak si Belinda na biglang matanda at napaatras. Muntik nang matumba kung hindi lang nasalong sarili sa mesa. Sinaktan mo ko! Galit na sigaw ni Belinda habang hawak ang siko. Sasaktan mong tiyahin mong nagpalaki sa'yo! Alam mo bang pwede kitang kasuhan yan, Veronica? Biglang nanlamig ang katawan ni Nika. Napatras siya habang nanginginig ang mga kamay. Ang pagtulak na yon, gawa ng bugso ng kanyang galit at pagkadismaya na ngayon ay maaaring maging dahilan ng mas malalim pang gulo. Kung gusto mo makulong, sige! Isusumbong kita! Assault yan! Banta ni Belinda.
Binitiwan ni Nika ang papel. Mabilis siyang umalis sa compound at hindi na lumingon pa. Kasal siya kay Jasper at ang pinakamasaklap ay hindi ito alam ng lalaki. Naglakad si Nika sa basang kalsada, hawak ang kanyang cellphone, ngunit wala siyang matanggap ni isang mensahe o tawag mula kay Jasper. Bawat bahay na nilapitan niya, bawat tricycle driver na tinanong niya, iisang sagot. Wala pong kilalang Jasper dito. Yung tagatid ng tubig. Hindi naman siya kilala sa pangalan, miss. Baka bagong salta lang. Kumakagat na ang lamig ng ulan sa kanyang balat. Basa ng kanyang buhok, pati ang blouse at suot na pantalon. Nanginginig na siya sa ginaw. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng bangketa, malapit sa poste ng kuryente. Binitawan niya ang bag at ang folder na basa na rin ng ulan. Hawak ang magkabilang braso. Napasinghot siya. Sumunod ang impit na hikbi. Hanggang sa tuluyang bumigay ang kanyang damdamin. Hindi niya napansin ang papalapit na kotse. Huminto ito sa tapat niya. Tumigil din ang ulan sa mismong sandaling yon o marahil ay natabunan lang siya ng payong. Isang lalaking lumapit at may hawak itong malaking itim na payong. Nika? Tanong ng lalaki. Tumingala si Nika. Kumarap siya upang mawala ang tubig sa mata at sinisigurong hindi ba siya nananaginip. Dahan-dahan siyang tumayo habang pinagmamasdan ng lalaking nasa harapan niya. Sinong? Nanginginig ang kanyang tinig. Ngumiting lalaki pero hindi ang tipikal ng ngiti ni Jasper na palaging may kabaitan at hiya. Ang ngiting ito ay may kumpiyansa. Ako to, Nika. Si Jasper. Napatitig si Nika sa mamahaling kotse, sa relong suot nito at sa sapatos, sa kurbada ng pananamit nito na malayong malayo sa simpleng lalaki na lagi niyang nadadaanan sa compound. Mabigat pa rin ang dibdib ni Nika habang nakaupo sa loob ng mamahaling kotse. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga patak ng ulan na tila sumasabay sa gulo ng kanyang isipan. Ang mga mata ni Jasper ay laging sumusulyap sa kanya. Nang mapansin niyang nanginginig pa rin si Nika, iniabot niya ang isang makapal na jacket mula sa likuran. Isuot mo muna to. Basa ka pa. Tinitigan lang ito ni Nika. Hindi niya alam kung tatanggapin ba niya o ibabato pabalik. Hindi mo man lang ako sinabihan. Alam mo kasal tayo. Bakit hindi mo sinabi agad? Hininto ni Jasper ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate. Tumunog ang buzzer at kusa itong bumukas. Doon palang napansin ni Nika na nasa loob na pala sila ng isang private village. Dadalhin lang kita sa loob. Makakapagpalit ka ng damit at makakain. Pagkatapos noon pwede mo ako murahin, sampalin o layasan. Pero ngayon gusto ko lang na komportable ka muna. Hindi na umimik si Nika. Nanatili siyang tahimik hanggang sa makarating sila sa loob ng bahay. Pagkapasok sa loob ng mansyon, nanlaki ang mga mata ni Nika. Mula sa marmol na sahig, engrandeng hagdanan, chandelier at mamahaling muebles, hindi niya maipaliwanag kung nasan siya. Sa'yo to? Bulong niya. Tumango si Jasper. Isa sa mga bahay ko. Pero ito ang pinakagusto ko. Hindi makapagsalita si Nika. Nakaramdam siya ng paninikip sa dibdib. Pakiramdam niya ay para siyang itinapon sa gitna ng mundo na hindi niya kilala. Sumunod ka. Papalitan mo muna yung basa mong damit. Dinala siya ni Jasper sa isang kwarto. Iniwan siya roon saglit at may pinasunod na kasambahay na may dalang tuwalya at bagong damit. Pagkatapos niyang makapalit, bumaba siya sa sala. Nando na si Jasper, nakaupo sa isang leather couch, may bitbit na tablet at ilang dokumento. Alika, may kailangan ka malaman. Umupo si Nika sa kabilang bahagi ng sofa, ngunit hindi siya makatingin ng diretso kay Jasper. Alam ko ang tungkol sa kasal. Panimula ng lalaki. Alam ko mula't simula pa. Napakuyom ang mga palad ni Nika. At sinadya mong magsabihin sa akin? Pinabayaan mo kung magmukhang tanga? Gusto ko lang makilala ka sa sarili kong paraan. Kung sino ka kapag hindi mo alam na bilyonaryo ko. Kung anong klase kang tao kung wala akong pera. Gusto mong makilala ako? Ulit ni Nika. Tapos papayag kang palabasin na parang laruan lang ako sa mata ng tiyahin ko? Pinanood mo lang akong nilalait. Binabastos, ginagamit. Dahil gusto mong makilala ako? Hindi ko planong mangyari yun. Ang plano ko lang tumambay sa compound para makita kita ng malapitan.
Gusto ko sanang ligawan ka. Pero nauna si Tia Belinda sa diskarte. Nang malaman kong napapirma ka sa kasunduan, hindi na ako kumontra. Inako ko na lang. Anong klaseng laro to, Jasper? Humigpit ang hawak ni Nika sa palda. Pera mo ba ulit ang gagamitin mo para ayusin ang gulo na to? Umiling si Jasper. Hindi perang dahilan kung bakit kita pinakasalan. At hindi perang solusyon para mapawi yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Pero totoong nararamdaman ko sa'yo, Nika. At kahit hindi kita niligawan sa tamang paraan, kahit nagsimula sa kasinungalingan, totoo yung gusto kong makasama ka. Hindi ko kailangan ng bilyonaryo, Jasper. Hindi ko kailangan ng palasyo. Gusto kong respetuhin mo rin naman ako. At yung kasal na yan, kahit legal, hindi ko pinili. Pwede naman nating ayusin. Ayusin? Paano? Pera mo? Kapangyarihan mo? Jasper, niloko mo ko. Pareho kayo ni Tia Belinda. Ginamit mo yung tiwala ko. Napahinto si Jasper. Bakas ang bigat sa kanyang muka. Kung yun ang tingin mo sa akin, wala na akong magagawa kundi tanggapin. Humakbang si Nika pa atras habang nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Wala akong kakayahang lumaban sa mga taong mayaman. Pero kaya kong umalis. Kaya kong piliin ang sarili ko. 2 linggo na ang lumipas mula nang lisanin ni Nika ang mansyon ni Jasper. Sa kabila ng galit at sakit na nararamdaman, hindi niya maikakailang naging mailapang katahimikan. Maaga pa lang ay nasa harap na siya ng maliit na enrollment office ng isang pampublikong kolehiyo. Nasa harap niya ang isang staff na sinusuring kanyang papel. Pasensya na po, Miss Domingo. Ani ng babae sa likod ng salamin. Kulang pa po kayo ng isang semester para makapasok sa programang gusto niyo. Pero pwede kayong magpa-undergo ng bridging. Napakagat sa labi si Nika. Ganun po ba? May bridging po ba ngayong pasukan? Meron po, pero may bayad po. At medyo mabigat. Inilabas ni Nika ang pitaka at binilang ang laman. 1,207 piso. Kasamang isang resibong may tatak ng pawn shop. Hindi na siya nagsalita. Tahimik siyang lumabas ng opisina. Paglabas niya ay nagulat siyang nandun si Jasper. Nakasandal ito sa poste at may hawak na paper bag. Anong ginagawa mo rito? Agad na tanong ni Nika. Ngumiti si Jasper. Sinabi ng registrar na pumunta ka raw. Nalate ako ng dating. Sinundan mo ko? Sinisigurado ko lang na okay ka. Alam ko ayaw mo akong kausapin. Pero pwede ba akong mag-alok ng tulong? Kahit bilang kaibigan? Napailing si Nika dahil sa nararamdamang inis. Tumulong ka na, Jasper. Sobra na nga. Ikaw na nga yung dahilan kung bakit nagulong buhay ko ngayon. Ikaw pa ang may lakas na loob na maging tagapagligtas? Hindi siya sinagot ni Jasper. Imbes, iniabot nito ang paper bag. Ano to? Application kit para sa bridging program. Bayad na rin yun. Pati yung mga libro't ID picture mo pinagawa ko na. Ayokong makita kang pumila ng mahaba. Hinawakan ni Nika ang bag pero hindi niya ito tinanggap agad. So ano to? Utang na loob na naman? Kakabit na naman ang pangalan mo? Wala akong hinihinging kapalit, Nika. Mariing tugon ni Jasper. Hindi ko intensyong suyuin ka gamit ang pera ko. Gusto ko lang na makabalik ka sa eskwela. Dahil yun ang lagi mong sinasabi nung hindi mo pa alam kung sino ako. Napayuko si Nika. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Ilang sandali pa ay nagsalita siya ng mahina. Alam mong ayokong umasa. Alam ko. Kaya nga nandito ako para lang tumulong. Wala nang iba. Bumuntong hininga siya at dahan-dahang inabot ang paper bag. Okay. Pero kung matutuloy ako sa school, ayokong may ibang makaalam na ikaw ang tumulong. Kahit isang tao. Lalo na si Tia Belinda. Tumango si Jasper. Walang makakalam. Secret lang natin. Isa pa. Dagdag ni Nika at medyo tumaas ng boses. Kung may gagawin ka pang biglaan, yung hindi ko alam, iiwas na talaga ako. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad pa uwi. Pero bago siya tuluyang makalayo, ay tinawag siya ni Jasper. Bawal mag-cutting class, ha? Sabay kindat ng binata. Napairap si Nika pero bahagyang sumilay ang ngiti sa kanyang labi.
Hindi man niya aminin, pero nagsisimula ng mabasag ang pader sa puso niyang dati nakasirado. Mainit ang bulungan sa campus ng araw na yon. Kakapasok pa lang ni Nika sa gate ng kolehiyo nang agad siyang pinagkaguluhan ng mga estudyanteng naglalakad-lakad sa paligid. Uy, siya yung transferee, di ba? Bulong ng isa. Yung laging sinusundo ng lalaking nakaitim na kotse. Grabe yung pogi nun, nakala ko artista. Baka sugar daddy? Sabat ng isa. Hindi kumibo si Nika. Nakasabit sa balikat niya ang backpack at bitbit ang mga librong ni-sponsor ni Jasper. Dire-diretso lang siya sa classroom pero hindi niya maiwasang mapansin ang mga matang sumusunod sa bawat kilos niya. Pag-upo niya sa kanyang armchair, agad lumapit si Clarice, ang babaeng pinakamaingay sa klase. Hi Nika! Pwede bang tanong lang? Tumingala si Nika at bahagyang ngumiti. Ano yon? Yung gwapo na sumundo sa'yo kahapon. Boyfriend mo ba yun? Hindi pa siya nakasagot nang sumabat ang isa pa nilang kaklase na si Mike. Hindi lang boyfriend, tol. May nakita akong suot niyang sing-sing. Baka asawa na. Nagkatinginan ng buong klase. Isang malaking ha ang sabay-sabay nilang reaksyon. Halos mapatigil ang buong klase sa ingay. Wait! Totoo bang kasal ka na, Nika? Tili ni Clarice. Napailing si Nika at bahagyang pinisilang pagitan ng kanyang kilay. Wala sa plano niyang ipaalam agad pero heto na nga't parang wala na siyang ligtas. Oo, legal kaming kasal. Nagkagulo ang buong classroom. Grabe! As in legit? Bakit di mo sinabi agad? Ilang taon ka na ba? Bawal pa yun yung asawa mo, anong trabaho niya? Model ba siya? Parang foreigner yung dating Hindi alam ni Nika kung matatawa o maiinis. Bago pa lumala ang tsismisan, bumukas na ang pinto. At doon nga ay nakita nilang lahat si Jasper. Nakasuot ito ng simple pero mamahaling damit, may hawak na iced coffee at paper bag. Hi, bati ni Jasper kay Nika. Kailangan mo pa ba ng lunch? Tumahimik ang buong klase. Parang may slow motion na eksenang naganap habang pinagmamasdan nilang lalaking halos mala CEO ang aura na biglang nag-abot ng pagkain sa simpleng estudyante. Tumayo si Nika at kinuhang paper bag. Thank you, mahinang sabi niya. Tumingin si Jasper sa buong klase. Hi pala sa inyo. Ako si Jasper, asawa ni Nika. Napamulagat ang buong klase. May isa pang nahulog pa ang ballpen sa sahig. Walang biro? Tanong ni Clarice. Hindi prank to, bulalas ni Mike. Guys, legit! Kasal nga sila! Tili ng isang kaklase at nagsimulang mag-video. Nagtaas ang kilay ni Nika. Hoy, huwag kayong mag-post Baka may mag-react. Ngumisi si Jasper. Hayaan mo na. Proud akong asawa kita. Kung gusto mong itago, susundin ko. Pero kung gusto mong malaman ng lahat, walang kaso sa akin. Namula ang mukha ni Nika. Okay, class? Sigaw ng professor na kakapasok pa lang. May chismis ba akong na-miss? Ma'am! Sabat ni Clarice. Kasal po pala si Nika at yung pogi po sa bitoy asawa niya po. Natawa na lang ang guro. O di kayo na ang bida sa love story ng taon. Muling bumalik si Nika sa compound na minsan na niyang iniwan. Pero ngayon, hindi siya nag-iisa dahil kasama niyang isang abogadong may daladalang folder na makapal at si Jasper na nasa likod nila. Pagbukas pa lang ng gate, agad na lumabas si Tia Belinda. May dala itong walis tingting at halatang gulat sa pagdating ni Nika. Oh! Aba't bumalik ka? Akala ko ba wala ka ng balak lumaban? Ngumiti si Nika ng matapang. Hindi ako bumalik para makipagtalo, Tia. Bumalik ako para ipatupad ang tama. Ano tama? May legal papers ka ba? Kasi ako ang… In behalf of Miss Domingo, putol ng abogado at inabot ang mga papel sa matanda. May hawak po kaming original copy ng last will and testament ng yumaong Mr. Lamberto Domingo. Na malino na nagsasaad na si Veronica ang Domingo ang tanging tagapagmana ng paupahang ito. Natigilan si Belinda. Testamento? Nako, paano
Paandar lang yan. Matagal na akong nandito. Akong tumulong sa tatay niya. Maliwanag din po sa dokumento. Dagdag ng abogado na wala pong binigay na karapatan sa inyo bilang co-owner o kahit beneficiary. Ang anumang pananatili nyo sa property na to ay nakabase lamang sa kabutihang loob ng may-ari nun. Hindi! Hindi ako aalis dito! Akong nagpatakbo nitong paupahan habang bulag at butas ang bulsa ng tatay niya! Sigaw ni Belinda. Hindi niya makuha to! Ngumisi si Nika. Tama po kayo. Kayong nagpatakbo. Pero hindi niyo ko itinuring na pamilya. Ginamit yung pangalan ko para sa kasal. Pinapirma sa kung ano-anong papeles. Binastos ako. Pinahiya, kinutsa. Lahat yun documented na. Tama po. Sabot ulit ng abogado habang pinapakita ang affidavit. May sworn statements mula sa ilang dating nangungupahan. Kasama na rin ang ilang video recordings na nagpapatunay ng abuse at illegal collection. Video? Sambit ni Belinda. Napaatras siya sa pagkagulat. Pinagkaisahan niyo ako! Lumapit si Jasper at inilabas ang body cam recording mula sa isa sa mga dating tauhan ni Belinda. Isang maintenance boy na matagal nang sumusuporta kay Nika. Matagal ko ng plano to, ani Nika. Pero gusto kong legal. Gusto kong patas. Hindi tulad ng ginawa niyo sa akin. Hindi ako aalis! Sigaw ni Belinda habang hawak pa rin ang walis. Tingnan natin kung sino makakapagpalis sa akin! Doon dumating ang 2 barangay tanod at isang tauhan mula sa City Legal Office. Ma'am, formal na sabi ng isa sa kanila. May order po tayong natanggap na binibigyan kayo ng 3 araw para lisanin ang lugar. Failure to comply will result in legal eviction. Napaluhod si Belinda at napasigaw. Pero wala siyang magawa. Legal ang hawak ni Nika. Matagal man niyang minaman ni Obrang lahat. Ngayon, tapos na ang laro. Nilingon ni Nika ang buong compound. Tahimik lang ang mga dating nangungupahan. Lahat ay nakatanaw sa kanya. Yung iba, palihim na napapalakpak. Simula ngayon, aniya, magkakaroon tayo ng malinaw na kontrata. Maayos na patakaran at respeto sa bawat isa. Hindi ako perpekto, pero hindi ko hayaang maranasan niyo ulit ang dinanas ko dati. Tumango mga taong nakarinig. Lumapit si Jasper at marahang inabot ang kamay ni Nika. Proud ako sa'yo. Napangiti siya. Hindi ko to magagawa kung wala ka sa tabi ko. Hindi mo rin to kailangan gawin para patunayan ang sarili mo. Pero ginawa mo pa rin. Kaya mas lalo kong humahanga sa'yo. Napatingala si Nika sa langit na parang nagpasalamat sa kanyang yumaong ama. Papa, nakuha ko ng para sa atin. Maagang dumating si Jasper sa compound, bitbit ang malaking thermos ng kape at ilang papel na tila plano ng konstruksyon. Pero hindi yon nakatakas sa mata ng mga nakatira roon. Lalo na tila araw-araw na siyang dumadaan. Laging may dalang gamit at laging nasa tabi ni Nika. Nakayuko si Nika habang inaayos ang ilang lumang papeles sa isang folding table na pansamantalang ginawang opisina sa gitna ng compound. May hawak siyang lapis at checklist na may nakasulat na Unit 4 Bubong for Replacement. Hindi man siya lumingon agad, ramdam niya ang presensya ni Jasper. Maingat itong lumapit at inilapag ang thermos sa mesa. Matapang yan. 2 shots ng espresso. Makasakaling mapagaan ang loob mo sa akin. Mahinang biro ni Jasper. Hindi agad sumagot si Nika. Inabot niya ang baso, binuhusan ng kape, sa kamarahang humigop. Ano na naman tong dala mo? Tanong niya habang pinagmamasdan ang hawak na papel ni Jasper. Layout para sa drainage ng likod. Sabi no, kontralista mo, pwede pang mapababang gastos kung realign natin yung linya. Tinulungan ko lang i-recompute. Tiningnan ni Nika ang plano, saka tumango. Salamat. Napatingin si Jasper. Muli siyang ngumiti at bahagyang nabuhayan. Salamat lang. Bahagyang bumuntong hininga si Nika. Pinatawad na kita, Jasper. Hindi ko man agad na ipakita pero pinili kong ilagay sa likod ang lahat ng sama ng loob. Di rin naman madaling ginawa mo para sa akin. Lalo na ngayong tuluyan na akong may hawak sa lugar na to. Tumango si Jasper. Saka marahang umupo sa tapat ni Nika. Nika, alam kong hindi sapat yung mga ginawa ko para mapantayan lahat ng sakit.
Pero nagpapasalamat pa rin ako na pinakinggan mo ko. Alam mo ba kung anong pinakamahirap sa lahat ng to? Yung hindi ko na alam kung anong totoo sa'yo. Hindi ko na alam kung alin sa mga sinabi mong ikaw at alin ang bahagi lang ng plano niyo ni Tia Belinda. Napayo ko si Jasper. Wala akong kasunduan kay Tia Belinda. Kung tutuusin, madalas kaming magbanggaan. Hindi ako sangayon sa paraan niya, pero hindi ko rin agad pinigilan. At yun ang pagkakamali ko. Pinakasalan kita kasi mahal kita. And yes, it started in a messed up way. But everything after that, lahat ng pinili ko dahil sa'yo. Pero hindi mo rin ako binigyan ng choice. Mahinang bulong ni Nika. Hindi agad nakasagot si Jasper. Pinaglaruan niya ang takip ng ballpen na nasa mesa. Saka dahan-dahang nagsalita. Alam mo bang tuwing umuwi ako, iniisip ko kung saan ba ako nagkulang. Kung kaya pa bang habulin. And I always end up with the same answer. Wala ako ibang gustong gawin kundi itama. So anong gusto mong mangyari ngayon? Gusto ko makasama ka, Nika. Napapikit si Nika. Kitang pagod at paglalaban sa loob niya. Hindi ako sure kung ready na ako, Jasper. Hindi ko rin alam kung kailan. Pero kung mananatili ka sa paligid, huwag ka magmadali. At huwag mong gamitin ang pera mo para paikutin ang takbo ng buhay ko. Hindi na uubra yun sa akin ngayon. No pressure. I'm just here. Nandito lang ako at gusto kitang samahan. Kahit maghintay ako ng matagal. Inabot ni Nika ang checklist, saka pinasa kay Jasper. Kung gusto mo talagang tumulong, pakilagay dito kung sinong contractor yung tinawagan mo sa drainage. Baka pwede ko silang kausapin directly. Sure. Sagot ni Jasper. Kinuha niyang checklist at may isinulat gamit ang sariling ballpen. Pero kung may problema sila sa terms mo, ikaw pa rin na masusunod. Hindi ako may kialam. Good. Maikling tugon ni Nika. Napakunot ang noo ni Nika nang mapansin ang ilang mansya sa polo ni Jasper. Ikaw ba yung nagdala ng buhangin kanina sa likod? Tumangong lalaki. Bakit? Napailing si Nika. Hindi ka na dapat gumagawa ng mabibigat. Hindi ka naman regular na trabahador. Mas okay yung pawisan kaysa pabigat. Nakangiting sagot ni Jasper. Saglit na natahimik ang dalawa. Nagpatuloy si Nika sa paglilista habang si Jasper na may tumulong mag-ayos ng ilang papel sa mesa. Hindi man sila nag-uusap ng madalas pero ang katahimikan nila ay hindi awkward. Maya-maya pa'y lumapit ang isa sa mga dating nangungupahan. Ma'am Nika, Sir Jasper, pinapapirma na po yung bagong kontrata sa Unit 3. Andiyan na po yung bagong tenant. Tumango si Nika sa katumayo. Sige, pupuntahan ko na. Hindi pantay? Mariing bulong ni Nika habang nakasquat sa harap ng pintuan ng Unit 5. May hawak siyang level bar at panukat. At kita sa mukha ang ines nang mapansin ang layo ng pagitan sa gilid ng pinto. Lumapit si Jasper. May hawak na maliit na kahon ng tornilyo at screwdriver. Anong hindi pantay? Tinuro ni Nika ang ilalim ng pintuan. Yung pagitan ng flooring at base, hindi pantay ang pagkakakabit. Mali na agad bago patapos. Lumuhod si Jasper sa tabi ng dalaga at tiningnan. Saglit itong natigilan sa katumango. Oo nga. Siguro kailangan iluwag yung isang gilid. Ako na. Agad nitong inilapag ang kahon at sinimulang kalasin ang bahagi ng kahoy. Si Nika, napatingin lang sa gilid habang pinagmamasdan ng mabilis at maingat nitong paggalaw. Sanay ka sa ganito? Tanong niya habang inaayos ni Jasper ang screw. Ngayon ako natutong humawak ng level bar. Sagot ng lalaki nang hindi tumitingin. Pero hindi ako papayag na mas magaling yung pintor sa'yo kaysa sa akin. Napailing si Nika. Kaya mo ba talaga to? Pag gusto kita, kaya ko. Agad na tugon ni Jasper. Natigilan si Nika. Napalingon sa kanya si Jasper. Saka ngumiti ng banayad. Parang hindi niya sinadyang nasabi pero hindi rin niya ito babawiin. Maaga pa lang ay naroon na si Jasper sa tapat ng gate. May hawak na listahan naman si Nika at suot pa ang lumang t-shirt na may pintura sa gilid. Kanina ka pa? Tanong niya. 5 minutes lang. Sagot ni Jasper. Alam kong late kang magalmusal kapag maraming iniisip.
Kaya nagdala na ako. Hindi agad umimik si Nika. Tinanggap niya ang kape. Huwag ka masyadong masipag. Hindi kita pinapasahod. Hindi mo ako kailangang bayaran. Basta umuo ka lang kung yayain kita kumain sa labas minsan. Nakasimangot si Nika. Pambayad ba yan sa lahat ng kasalanan mo? Hindi. Pangumpisa lang. Muli siyang hindi sumagot. Pero habang umiinom ng kape, napansin ni Jasper na hindi na ito kasing ilap gaya ng dati. Maagang nagsimula ang araw ni Nika. Kaarawan niya, pero pinili niyang huwag ipaalam kanino man. Kasama lang sa plano niyang mag-inspeksyon ng pinturang unit, uminom ng libreng kape sa sari-sari store ng tenant at matulog ng maaga. Pero hindi si Jasper ang tipo ng sumusunod sa simpleng plano. Habang abala si Nika sa pag-iinspeksyon ng bagong kabit na bintana sa Unit 2, bigla na lang siyang nagulat nang bumulaga ang ilang lobo mula sa loob ng kwarto. May mga gold ribbon, may nakasulat na Happy Birthday Nika gamit ang cutout letters. Anong? Tumawa si Jasper mula sa gilid ng pinto at may hawak pang pinitpit na party horn. Surprise! Napaatras si Nika sa gulat. Paano ka nakapasok dito? Binigay sa akin ng caretaker susi. Huwag ka mag-alala, wala akong ginalaw. Maliban sa pandikit, lobo, tsokolate sa drawer at konting konfeti sa ilalim ng kama. May konfeti sa... Hindi na niya natuloy ang salita dahil biglang bumagsak mula sa kisame ang isang maliit na bag ng konfeti. Eksaktong bumuka sa ibabaw ng ulo niya. Napatigil si Nika at napapikit. Hinayaan niyang dumikit sa buhok niya ang mga makikintab na papel. Jasper. Pwede mo namang wag tong gawin. Nakakaya kapag nalaman ng iba. Sa akin lang naman. Mas lalong nakakahiya. Natawa si Jasper at marahang nilapitan ng dalaga. Kinuha niya ang konting konfeti sa buhok nito at tinanggal isa-isa. Habang ginagawa ito, tila bumagal ang kilos nila pareho. Malapit ng mukha ni Jasper at si Nika hindi makatingin ng diretsyo. Pwede na ba kitang halikan? Bulong ni Jasper. Ayoko, baka may makakita. Di bilisan ko. Pero bago pa siya makalapit, biglang bumukas ang pinto ng unit. Si Clarice, ang kaklase ni Nika. Pumasok itong may dalang upuan. Nika! Happy! Oh my gosh! Napatigil siya sa pintuan at nanlaki ang mga mata. Sorry, akala ko wala pang tao. Hindi ko po sinasadya. Clarice! Napaurong si Nika habang tinatakpan ng mukha niya. Sorry na po talaga. Pero grabe, ang ganda ng chemistry niyo. Mag-kiss na kayo. Napapikit si Nika sa hiya habang patuloy ang tawa ni Clarice. Para siyang lalong nabaon sa kahihiyan, lalo na nang makitang hindi man lang tinatakpan ni Jasper ang ngiti nito. Clarice, pwede ba? Tumigil ka na? Ani Nika. Pilit na pinapawing pamumula sa muka habang dinudukot sa buhok ang ilang konfeti. Ano ba Nika? Nakita ko na yan. Konting leaning forward na lang, tapos na sana ang eksena. Sabay tawa ni Clarice. Grabe, ang lalim ng tinginan niyo. Pabigla-bigla kasi ng pasok. Aba, sorry na nga. Pero aminin mo, kinilig ka. Kumindat si Clarice. Baka nga first kiss niyo na yun, no? Napatingin si Jasper kay Nika at bahagyang tumawa. Hindi pa kami nagalikan. Baka nga natuloy kung hindi ka pa pumasok. Ay, kasalanan ko pala. O sige, pwede nyo nang ituloy yan. Mag-asawa na kayo, diba? Normal lang naman yan, no? Clarice! Napaatras si Nika. Shh, huwag mong ipagsigawan. Ano naman ko ipagsigawan? Alam ng halos lahat dito, pati nga buong campus eh. Baka mamaya may feelings na pala kayo sa isa't isa, tapos wala lang umaamin. Napatingin si Nika kay Jasper na abalang nagliligpit ng mga natapong konfeti sa sahig. Wala itong sinasabi. Pero baka sa mga mata nitong banayad ng ngiti. Nagpatuloy si Clarice. Seryoso, Nika? Kung ako lang tatanungin, ang swerte mo. At kung totoo mang wala pa kayong nararamdaman sa isa't isa noon, baka ngayon meron na. Clarice, ang aga mong mga asar. Iritang sagot ni Nika. Hindi ako nangaasar. I'm just being real. Anyway,
Sabay tungo ni Clarice sa dalawa. Alis na ako, baka makasagabal pa ako sa kaagawin niyo. Sabay kindat nito kay Jasper at ngumiti kay Nika. Happy birthday ulit, Mrs. Clarice! Sabay nilang sigaw ni Jasper, pero tawa lang ang sinagot ng babae. Maayos ang lahat ng umagang yon. Busy si Nika sa pagrerepaso ng kontrata para sa bagong tenant, habang si Jasper naman ay nasa kabilang unit. Kausap ang karpinterong kailangang tapyasin pa ang isang sirang pinto. Tumigil ang isang puting kotse sa harap ng compound. Mula roon, bumaba ang isang babaeng naka-sundress, naka-ponytail at may hawak na maliit na batang lalaki na mga 5 taong gulang. Nagkatinginan ng ilang residente. Ang bata ay kamukhang-kamukha ni Jasper. Lumapit ang babae sa may tapat ng pinagkukumpunihang unit at walang alinlangan na nagsalita. Jasper. Napalingon ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya. Ana? Mahinang sambit niya. Ngumiti ang babae ng marahan. Ang tagal nating hindi nakita. 5 years, diba? Napatayo si Nika sa gilid ng bintana. Tahimik lang siyang lumapit sa pintuan. Siya si Liam. Patuloy ni Ana. Anak natin. Hindi nakasagot si Jasper. Napatigil siya at parang biglang napako sa lupa. Ang batay nakatingin lang sa paligid at walang kamalay-malay sa nangyayari. Ako nang nagpalaki sa kanya. Pero napag-isip-isip ko, may karapatan kang makilala siya. At may karapatan siyang makilala ka. Kaya ako nandito. Hindi makagalaw si Jasper. Si Nika naman hindi na napigilang suminghap. Agad niya yung tinakpan ng kamay pero huli na. Lumingon si Ana at nakita siya. 2 beses na tumamang suntok sa dibdib ni Nika nang umiti si Ana sa kanya. Ikaw siguro si Nika, no? Malumanay na tanong ni Ana. Narinig ko na ang tungkol sa inyo. Sana hindi ka maapektuhan. Naglakad si Ana palayo. Mag-uusap kami ni Jasper. Huwag ka mag-alala. Hindi ko siya aagawin. Gusto ko lang paalala sa kanya kung anong naiwan namin. Pagkaalis ng babae ay matagal na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Hindi nagsalita si Jasper. Hindi rin lumapit si Nika. Bumalik siya sa mesa, binuksan ang folder na kanina pa niyang tinitingnan. Pero hindi na niya mabasa ang laman. Nika. Ayos lang ako. Pwede ba kitang kausapin? Wala ka namang ginawang masama. Malamig na sabi ni Nika. May anak ka. Naiintindihan ko. Nika, hindi ko alam. Wala akong alam. Hindi niya sinabi ni minsan. Tumawa si Nika pero mapakla. Bakit ka defensive? Wala kang ang kasalanan, diba? Tsaka bakit ko pa kailangang marinig ang paliwanag mo? Wala naman akong karapatan. Nika, asawa kita. Sa papel, oo. Tumayo si Nika at kinuhang clipboard. Pero hindi na kita kailangang bantayan, Jasper. May anak ka. May responsibilidad ka. Hindi ako parte nun. Nika. Pakiusap lang. Huwag mo akong kausapin ngayon. Umalis si Nika nang hindi na lumingon. Hindi siya umiyak sa harap ni Jasper. Hindi siya nagtanong kahit nakaramdam siya ng kirot sa puso niya. Kahit anong deny niya sa sarili, ay mahal na niyang lalaki. Tahimik ang buong biyahe. Pinaandar ni Jasper ang sasakyan habang pasulyap-sulyap kay Nika na nasa passenger seat. Naka-uniform si Nika bilang night class student. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Okay lang ba yung klase mo kanina? Maingat na tanong ni Jasper. Hindi siya tiningnan ni Nika. Okay naman. Tumango si Jasper kahit wala naman siyang sagot na makuha. May exam ka ba bukas? Muli niyang tanong. Wala. Pagdating sa tapat ng compound, agad tinanggal ni Nika ang seatbelt. Salamat sa pagsundo. Maikli nitong sabi. Nika. Tawag ni Jasper bago ito bumaba. Pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Hindi pa ako handa. Pero hindi mo naman ako sinasagot. Kahit saglit lang. Nagpakawala si Nika ng isang mahinang buntong hininga. Sinusundo mo pa rin ako, Jasper. Pero alam naman nating pareho na hindi na katulad dati to. Alam ko. Pero hindi ko kayang pabayaan ka. Hindi ko naman hinihingi na alagaan mo pa ako. Ginagawa ko to dahil gusto ko. Baka nga yun ang problema, Jasper. Humarap si Nika sa lalaki. Gusto mo akong alagaan. Pero hindi mo alam kung saan mo ako ilalagay sa buhay mo. Hindi agad nakaimik si Jasper.
Kung ano man kayo ng anak mo, ng nanay niya, ayusin mo muna. Bago mo ko tanungin kung saan ako lulugar. Na muling buksan ni Nika ang pinto, tinig lang ni Jasper ang narinig niya sa huling sandali. 2 linggo na ang lumipas, tuloy pa rin ang pagsusundo ni Jasper gabi-gabi. Hindi na siya tinatanggihan ni Nika pero nanatiling malamig ang pakikitungo nito. Paglabas ni Nika ng gate ng eskwelahan ay walang nakaabang. Naghintay siya ng ilang minuto sa tabi ng poste. Kunwari naghihintay ng jeep. Pero habang lumilipas ang oras, napapansin niyang lumalalim ang buntong hininga niya. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng pag-asang susunduin pa rin siya ng lalaki. Kinabukasan, habang nag-aayos ng record sa upahan, may kumatok sa pintuan ng maliit niyang opisina. Si Ana ito at mukhang seryoso. "Pwede ba kitang makausap?" tanong nito. Tumango si Nika at bumalik sa mesa. "Sige." Umupo si Ana sa harap niya at marahang nilapag ang envelope. "Naritong paternity test. Negative." Napatingin si Nika sa envelope. "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi anak ni Jasper si Liam." Diretsong tingin ni Ana. "Nagkamali ako. O siguro, umasa ako na siyang ama. Pero malinaw na ngayon." Hindi agad nakasagot si Nika. Gusto niyang magtanong, pero mas gusto niyang manahimik muna. "Nagsinungaling ako sa sarili. Nika, pati kay Jasper. Pero hindi ako nandito para saktan ka. Nandito ako para tapusin ang gulo." "Anong sabi ni Jasper?" "Hindi na niya ako kinausap. Tinanggap lang niya ang papel at umalis. Hindi na rin siya bumalik." Hawak ni Nika ang envelope, pero hindi niya yon binuksan. "Alam kong nasaktan ka. Pero kung totoo ang pagmamahal mo sa kanya, huwag mong hayaang sirain yun ng galit." Tumayo si Ana. "Hindi ako kalaban at hindi rin ako dahilan para maghiwalay kayo. Pero ikaw nang bahala kung papatawarin mo siya o hindi." Nang makaalis na si Ana ay hindi pa rin gumalaw si Nika. Tinitigan lang niya ang envelope hanggang sa dahan-dahan niya itong binuksan. Pagdating ni Nika sa harap ng malaking gate, nagdadalawang isip pa siya kung itutuloy ba talaga ang binabalak. Hawak niya ang paternity test result. Huminga siya ng malalim at pinindot ang doorbell. Ilang segundo lang, bumukas ang maliit na gate at sinalubong siya ng isang gwardya. "Ma'am Nika?" tanong nito. Nagulat si Nika. Oo. Nandito ba si Jasper?" Tumangong guard. "Yes po, pinagbili na ni sir na papasukin kayo kapag dumating. Tuloy po kayo." Napansin ni Nika na may ilang mga staff sa paligid. Sinalubong rin siya ng isang babaeng naka-uniform nang makapasok. "Ma'am, dun po si sir sa gym. Diretso lang po sa kaliwa, 3rd floor." Hindi agad gumalaw si Nika. Gym?" Ngumiti ang babae. "Yes po. Madalas po siyang nandun pag wala siyang meetings. Gusto niyo po bang ipatawag?" Umiling siya. "Hindi na. Ako na lang lalapit." Naglakad siya papunta sa tinurong direksyon. Huminto siya sa tapat ng pinto at bahagyang sumilip. Halos umatras siya agad nang makita kung sinong nandoon. Pawisan si Jasper habang naka-jogging pants at walang pang itaas. Kitang hubog ng braso nito at ang kakisigan na kahit kailan ay hindi niya inakalang ganito kabuo ang katawan ni Jasper sa ilalim ng simpleng t-shirt noon. Napasinghap si Nika. Tumalikod siya bigla pero nadulas ang takong ng sapatos niya sa tiles. "Ay!" "Oh, Nika?" Mabilis na nilapag ni Jasper ang weights at lumapit. Hawak ni Nika ang siko niya habang nakaupo sa sahig. "Sorry, I swear hindi ko sinadyang… hindi ko alam na… Relax." Natatawang sabi ni Jasper. Agad na kumuha ng towel at pinunas sa katawan. "Okay ka lang ba?" "Okay lang ako." Hindi makatingin si Nika rito. "Hindi ko naman alam na… alam mo na." "Nawala akong shirt?" Narinig niya ang panunokso sa tinig ng lalaki. "You could have warned me." "Ako pa ang may kasalanan." Tumawa si Jasper habang pinunasan ng likod. "Baka next time magdala ka na ng bell para hindi ka nagugulat." "So, bakit ka nandito?" Tumayo si Nika at pinagpagan ang palda niya bago inabot ang envelope. "Gusto kong personal na ibigay ito." Tinanggap yun ni Jasper at tiningnan. "Ito ba yung… paternity test?" Putol ni Nika. "Negative. Hindi mo anak si Liam."
Matagal siyang tinitigan ni Jasper. I know. Mahinang sagot ni Jasper. Nalaman ko last week. Bakit hindi mo sinabi? Akala ko ayaw mo na akong kausapin. And honestly, I didn't know if you still wanted to hear anything from me. I was hurt, yes. Pero, hindi kita kayang sabihin wala akong naramdaman sa lahat ng yun. Does that mean you're ready to talk to me again? Tumahimik si Nika. Hindi siya agad sumagot. Inangat niya ang tingin at saka nagsalita. Hindi kita pinuntahan para makipag-ayos agad. Pinuntahan kita para sabihin na hindi kita kinamuhian. Nasaktan ako, pero hindi ibig sabihin nun gusto kitang mawala. Maingat ni pinarada ni Jasper ang kanyang sasakyan sa labas ng isang exclusive events. Mula sa loob, kitang-kita ang mga chandelier na kumikislap at ang mga bisitang nakagaw na tuxedo. Lahat ay may hawak na wine glass, tumatawa ng mahinhin at nagsasalita sa mga salitang para bang paligsahan ng accent. Tahimik lang si Nika sa passenger seat. Wala siyang makeup maliban sa lip tint at konting mascara. Nanginginig ang kamay niya habang pinagmamasdan ang mga tao sa loob. Nika. Mahinang tawag ni Jasper habang nakatingin sa babae. You can still say no. I told you, hindi mo kailangang sumama kung hindi mo gusto. Hindi na kailangan ipakita ka sa kanila kung hindi ka handa. Asawa mo ko, diba? Kahit sa papel, may karapatan akong tumabi sa'yo sa party ng mga katulad mo. Agad silang nilapitan ng isang staff at inalalayan papasok. Ramdam ni Nika ang mga matang sumusuri sa kanya mula ulo hanggang paa. Who's that girl? Bulong ng isang babae sa gilid. She looks provincial. Sagot ng isa pa habang pinipigilan ng tawa. Narinig yun ni Nika pero hindi niya pinansin. Tinapik lang siya ni Jasper sa likod ng kamay. Don't mind them. Mahinang sabi nito. You don't know who you are. Isang matandang babaeng lumapit sa kanila. May edad na pero makikitaan ng lakas sa postura at tingin. So, ikaw pala si Nika? Tanong nito. Ikaw yung pinakasalan ni Jasper? Yes po. Mahinahong sagot ni Nika. Ako po si Nika. Napataas ang kilay ng babae. And what do you do, Nika? May maliit po akong negosyo. Nagpapatakbo po ako ng paupahan. Paupahan? Inulit ng babae na parang hindi makapaniwala. That's interesting. Sumingit si Jasper. She owns it. She manages it. And she's very good at it. Of course. Ani ng matanda pero kita sa mukha nito na hindi ito kumbinsido. May isang babaeng lumapit na nakasuot ng designer gown at may kasamang dalawang lalaki. Hi Jasper, this is your wife? Inabot nitong kamay kay Nika. I'm Bea. Nice to meet you. Sagot ni Nika. I love your dress. So vintage. Ngumiti si Bea pero may bahid ng insultong tingin nito. Thanks. Galing sa ukay, 100 lang. Sagot ni Nika na may ngiting matamis. Natawa si Jasper at pilit tinakpan nito ng ubo. Bumalik si Nika sa tabi niya. Hindi ako marunong mag-fake ng accent, Jasper. Hindi mo kailangan magpanggap. You're real. Kaya kita nagustuhan. Dumating si Nika sa paborito niyang pwesto sa palengke. Bit-bit ang maliit na listahan ng mga kailangang bilhin para sa mga tenant. Paglingon niya sa kanan ay nagulat siya na makita si Jasper. Nakakap ito at puting polo shirt. Anong ginagawa mo dito? Grocery date. Kasama ka dapat. Sagot ni Jasper, sabay inabot ang isa pang maliit na listahan. Yung mga kulang sa Unit 3. Sabi mo kailangan na bagong mop. Huwag mong sabihin gusto mong mamalengke rin? Bakit? Hindi ba bagay ang billionaire sa palengke? Napailing na lang si Nika. Hindi bagay. Pero sige na lang. Naglakad sila sa gitna ng palengke at nagtatalo pa kung pipiliin ba ang red bell pepper o green. Uy, sweet nyo Komento ng tindera ng kamatis. Boyfriend mo ni? Hindi po. Sabay nilang sagot. Tumingin sila sa isa't isa at tumawa ng sabay. Hindi mo talaga ako tatawaging asawa mo? Biro ni Jasper at kumuha ng saging si Nika. Naputo lang ang sandaling yon nang may dumaan na kariton at halos matamaan si Nika.
Oops! Mabilis siyang hinila ni Jasper palayo sa gilid. Napatili si Nika at napahawak sa dibdib ng lalaki. Pagbukas ng mga mata niya, halos ilang pulgada lang ang layo ng mga mukha nila. Okay ka lang? Tanong ni Jasper. Oo, okay lang. Nag-angat ng kilay si Jasper. Sure ka? Yeah, just close. Too close? Pabulong nitong tanong. Nagkatinginan ulit sila. Tila parehong humintong paghinga nila. Pero bago pa may mangyari, tumikim ang isang tindera. Aba, para kayong nasa teleserye. Pili nyo na lang yung itlog. Kung hindi pa, bulok yan. Pareho silang natawa. Come on, Mrs. Reyes. Sabi ni Jasper, sabay abot ng bayong kay Nika. Let's buy eggs before our romance gets rotten. 2 taon nang lumipas mula nang mag-upisa silang magsama bilang totoong mag-asawa. Hindi man ito sinabayan ng engrandeng kasal o honeymoon, naging maayos ang takbo ng relasyon nila. Unti-unti ay nasanay si Nika na maging bahagi ng mundo ni Jasper. Graduating na rin si Nika sa kursong Business Administration. Ilang linggo na lang at magtatapos na siya, kaya abala siya sa review, projects at mock exams. Sa isang linggong yon, halos gabi na siya kung makauwi mula sa review center, kasamang mga kaibigan niya na puro babae. Pero may 2 ring lalaki sa grupo, at doon nagsimula ang iritasyon ni Jasper. Ano bang oras na, Nika? Salubong ni Jasper nang buksan niya ang gate ng mansyon. 12. Sorry, traffic at late din natapos ang mock. Kasama na naman ba yung mga lalaking yun? Napabuntong hininga si Nika at hindi muna sumagot. Dumiretso siya sa sala at nilapag ang kanyang bag. Umupo siya at nag-unat, bago tumingin kay Jasper. Kaibigan ko sila, Jasper. Review group ko. Di naman ako gumagalaw kung saan nagpupunta. Nika, hindi ba pwedeng mag-review ka na lang dito? May tutors tayo, may library, may kahit anong kailangan mo. Bakit kailangan pa sa labas? Kasi hindi ako komportable na ikaw lang kasama ko buong araw. Napataas na ang tono ni Nika. Hindi mo ba naiintindihan na may sarili akong buhay bago mo ko kinontrol? Kinokontrol? Umangat ang boses ni Jasper. Nika, ginagawa ko to dahil gusto kitang protektahan. Hindi mo alam kung anong klase mga tao nakakasalamuha mo. At hindi mo ba naisip na marunong din ako mag-ingat? Hindi ako bata, Jasper. Hindi ko kailangan bantayan mo bawat kilos ko. Pero asawa kita, Nika. Hindi ako makakampante kung gabi-gabi kang kasama ng ibang lalaki. Pero sa papel lang, di ba? Ilang taon mo yung sinasabi sa akin. Pero ngayon mo lang ginamit para pagbawalan ako. Nanahimik si Jasper. Mahigpit ang pagkakakuyom niya sa kamao, habang si Nika ay nanginginig na sa sobrang inis. Pwede bang kahit ngayon lang? Ikaw naman na magtiwala sa akin. Tanong ni Nika at halos naging paos na dahil sa emosyon. Pagod na ako. Sa pag-aaral, sa expectation mo, sa pagbabantay mo. Hindi ako trophy wife. Hindi kita tinitingnan na ganun. Pero pakiramdam ko, Jasper. At mas masakit kasi hindi mo na ako inahayaang maging ako. Dumiretso si Nika sa hagdan at hindi na lumingon pa. Nika! Tawag ni Jasper pero hindi na ito sumagot. Sumampa na ito sa taas at dumiretso sa ibang kwarto. Mag-iisang linggo na mula nang huling mag-usap si Nika at Jasper. Nanatili silang nakatira sa isang bubong. Pero parang 2 estrangherong magkasama lang sa isang bahay. Biyernes ng gabi, may huling review session si Nika kasamang ilang kaibigan. Pag-graduation na, kaya final mock exam na raw yon. Nagpaalam siya gaya ng dati at hindi na rin inasahan pang may maririnig na sagot mula kay Jasper. Pagdating niya sa isang unit na inuupahan ng isa sa mga kaibigan niya, medyo madilim na ang paligid. 2 lalaki lang ang nandoon na sina Carl at Brent na bagong salta sa review group at hindi niya talaga masyadong kilala. Pero nag-insist ang mga ito na doon na lang siya maghintay habang inaantay ang isa pang kasama. Relax ka lang, Nika. Hindi ka namin kakainin. Biro ni Carl habang iniaabot ang soft drink. Alam namin galit si mister mo sa amin. Napangiti si Nika pero may kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit. Hindi naman kami masamang tao. Nagkataon lang na masyado kayong sweet ng asawa mo. Wika ni Brent. Wala kaming ganun. Magkasama lang kami kasi legal na kami. Kung hindi kayo ganun, pwede pa pala kaming sumingit.
Sabay tawa ni Carl habang palapit ng palapit sa kinauupuan ni Nika. Napakunot ang noo niya. Tumayo si Nika agad at iniwas ang tingin. Guys, hintayin ko na lang siguro yung isa naming kasama sa labas. Ang lamig mo naman. Huwag ka nang umarte. Kanina ka pa pinagmamasdan ni Carl. Mabilis ang sumunod na nangyari. Inabot ni Carl ang pulso ni Nika at pilit siyang pinaupo. Nanigas ang katawan ni Nika at napatili siya ng bahagya. Bitawan mo ako! Ano ba? Huwag kang mapanggap na hindi mo gusto. Maanghang na saad ni Brent. Bitawan mo siya. Malamig at matigas ang boses. Ang narinig na biglang sumingit mula sa pintuan. Nabigla ang lahat. Mabilis na lumapit si Jasper at hinawing kamay ni Carl mula kay Nika. Gusto pa sanang umatras ni Carl pero agad siyang tinulak ni Jasper palayo. Ay, bro, relax. Wala namang nangyayari. Isa pa at hindi na lang to verbal warning. Matalas ang tingin ni Jasper. Huwag kang lalapit sa asawa ko. Kahit kailan. Hindi na nagsalita ang dalawang lalaki. Mabilis na kinuha ni Jasper ang kamay ni Nika at dinala ito palabas ng unit. Sa loob ng kotse ay tahimik lang si Nika. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa kanyang palda habang nanginginig ang balikat. Nika. Mahinang tawag ni Jasper habang nagmamaneho. Sorry, hindi ko alam. Huwag mong sabihin yun. Umiling si Jasper. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanang magtiwala. Hindi ito sinagot ni Nika. Binuksan ni Jasper ang heater at dahan-dahang kinuhang jacket niya mula sa likuran at ibinalot ito sa balikat ni Nika. Pasensya ka na kung naging mahigpit ako. Akala ko lang sobra na ako. Pero hindi pala sapat yun. Tama ka nun pa. Pero tigas ng ulo ko. Ang yabang ko pa. Humintong sasakyan sa tapat ng mansyon. Bago pa bumaba si Nika, hinawakan ni Jasper ang kamay niya. Okay lang kung hindi mo pa ako kayang patawarin. Pero gusto ko malaman mo. Hindi ako titigil sa pagbabantay sa'yo. Kahit pa magalit ka, kahit pa iwasan mo ko. Dahan-dahang pinisil ni Nika ang kamay ni Jasper. Ngayon ko lang na-realize na hindi mo lang ako pinoprotektahan. Pinaparamdam mo rin kung gaano ako kaalaga. Ngumiti si Jasper. Mahal kita, Nika. At hindi lang dahil asawa kita sa papel. Tumango si Nika habang unti-unting tumulong luha niya. Ngayong nasaktan siya sa kamay ng iba, doon niya lalong naintindihan kung gaano kalalim ang pangangalaga ni Jasper sa kanya. Mainit pa ang hangin ng Marso pero hindi yon naging sagabal sa liwanag ng ngiti ni Nika habang suot ang kanyang toga. Sa gitna ng dami ng estudyanteng nagtapos, madali pa ring matukoy si Nika. Sa gilid ng entablado ay nakita niya si Jasper. Nang magtamang kanilang mata, ngumiti si Nika at tumakbo palapit dito. Congrats, Mrs. Reyes. Sabay abot ni Jasper ng bulaklak. Salamat. Mahinang sabi ni Nika at tinanggap ang bulaklak at humilig ng bahagya sa dibdib nito. Pagkatapos ng graduation rites, nag-set up si Jasper ng isang simpleng dinner celebration sa isang private function room sa isang hotel. Nandun ang ilan sa mga professor ni Nika, ang kanyang mga kaklase, ang ilang kaibigan at syempre, ang walang palyang best friend niyang si Clarice. Grabe, akalain mo yun? Dati naglalako lang tayo ng fishbowl after class. Ngayon, nandito ka na sa hotel na may chandelier? Sabay hiyaw ni Clarice habang pinipilit iwasto ang upo sa eleganteng silya. Hoy, huwag ka masyadong malikot. Baka masingil pa tayo ng damage. Biro ni Nika. Sa isang sulok ay nakatayo lang si Jasper at kinakausap ang catering staff. Lumapit si Nika sa kanya at marahang tinapik ang kanyang braso. Hey, bakit hindi ka sumasama sa akin? Para sa'yo to, Nika. Celebration mo to. Baka lang maging awkward ako sa grupo nyo. Hindi mo kailangang lumayo. Bulong ni Nika at tinatapik ang dibdib nito. Ikaw ang dahilan kung bakit nakarating ako rito. Kung may dapat nasa tabi ko ngayon, ikaw yun. Napangiti si Jasper. Sigurado ka? Baka pagtawanan lang ako ng best friend mong yun na parang palaging nasa loudspeaker ang boses. Napatingin si Nika kay Clarice na ngayon ay nakikipagharutan na sa waiter. Natawa siya. She's part of my life, just like you. Kaya wala akong pakialam kung magtawanan sila. Ang importante, nandun ka.
Wala nang sinabi si Jasper. Sa halip, kinabig niya si Nika palapit at hinalikan ito sa sentido. Makaraan ng 2 linggo ay lumipad sila papuntang Palawan kasamang ilan sa malalapit na kaibigan ni Nika. Surprise treat yun ni Jasper para kay Nika at talagang pinaganda ang mabuti. Girl, legit ma to? Like, ang asawa mong nagbook nitong buong villa? Tanong ni Clarice habang nagpapahid ng sunblock. Alam mo Clarice, minsan gusto kong ipa-DNA ka sa pamilya ko. Baka ikaw yung nawala kong ate. Biro ni Nika habang tinitimplang iced coffee nila. Nasa isang sulok lang si Jasper habang nakaupo sa recliner chair. Napansin ni Clarice yun. Uy, si mister mo, parang aloof pa rin. Hindi ba niya tayo trip? Actually, ayaw nga niyang sumama dito dahil baka raw hindi niyo siya feel. Pero pinilit ko. Sagot ni Nika. Bakit ka naman pipigilan? Kinilig nga kami sa inyong dalawa. Hindi lang halata kasi hindi siya kasing daldal natin. Sabay tawa ni Clarice. Ganyan talaga yon. Tahimik pero deadly. Kahit wala pa siyang sinasabi, ramdam mong andyan siya. Tumiyo si Clarice at kumaway kay Jasper. Hoy, Sir Jasper! Halika dito! Don't be shy! We're friendly! Nalingon lang sila ni Jasper at mahinang tumawa. Tumayo ito at naglakad palapit sa kanila. Nang makalapit na siya, ngumiti si Clarice. Ayan! Ayan! Huwag kang mahiya. Alam naming bilyonaryo ka pero promise, hindi namin ipapa-frame yung mukha mo. Thank you sa pagpunta niyo. This trip is really for Nika. Seryosong sabi ni Jasper. Kung ganyan ka palagi, baka ma-inlove na rin kami sa'yo. Biro ni Clarice. Sorry, loyal na ako. Sagot ni Jasper na may banayad ng ngiti at tinipik ang balikat ni Nika. Kilig na kilig ang buong grupo. Tumayo si Nika at marahang pinisil ang kamay ni Jasper. Uy, bilisan nyo! Sana yung bulaklak? Ang ribbon! Itapat nyo sa sunset, dali! Sigaw ni Clarice habang kinukulit ang 2 kaibigan ni Nika na sa pag-aayos ng mga puting tela sa pagitan ng 2 puno ng niyog. Bakit ba parang kasalang setup nyo? Tanong ni Nika bitbit ang 2 coconut shake. Lumapit si Clarice at kinabig ang braso ni Nika. Girl, surprise to! Alam namin hindi kayo nagka-proper wedding ni Jasper, so let's fake it for fun. Alam mo na, mock wedding lang, pang IG, pang tropa. Napakunot ang noo ni Jasper na noon ay nakatayo sa di kalayuan. May hawak siyang towel at may konting buhangin sa buhok. Teka lang, may wedding? Bago pa siya makatanggi, dumating ang 2 bagong salta sa Palawan na sina Tony at si Briggs, mga dati ring kaibigan ni Nika sa campus na hindi niya inasahan na pupunta. Tingnan mo nga naman, may pa-beach wedding pero walang nagsabing kailangan ng pare. Sigaw ni Tony habang kumikending sa buhanginan. Don't worry, Father Tony is here to officiate this holy and very dramatic ceremony. Ahoy, Tony! Hindi yan totoo! Natatawang sigaw ni Nika. Hindi nga totoo, pero seryoso ako. Kumindat si Tony habang nakasuot ng puting shawl na tinali sa bewang. Maglakad ka na, bride! Let's go! Napapailing si Jasper pero natatawa. Nilapitan siya ni Nika, hawak pa rin ang coconut shake sabay sabing. Sorry, mga kaibigan ko, medyo creative. Creative? Tanong ni Jasper habang napangiti. Mukha silang wedding planners na walang budget, pero may production value. Ganun na nga, biro ni Nika. Ilang sandali pa ay naka-line up na silang lahat sa dalampasigan. May mga upuan, may makeshift aisle na gawa sa dahon ng nyog at background music mula sa Bluetooth speaker ni Clarice. Ano ba to, Tony? Tanong ni Jasper habang pinupunasan ng batok. Father Tony, please! Correct ni Tony. Okay, we're gathered here today by the power vested in me by, well, myself and the beauty of this sunset to witness this lovely couple renew their imaginary vows. Nagtawanan ng lahat. Nagkatinginan si Nick at Jasper. Hindi man ito totoong seremonya, pero seryosong titig ni Jasper sa asawa. Hinawakan niya ang kamay ni Nika. Do you, Jasper, promise to still look at her like she's the only girl in the room? Kahit gulong-gulong buhok niya at walang lipstick? Tanong pa ni Tony.
Oo. At ikaw, Nika, do you promise to still be patient with him kahit sobrang seloso at ayaw mong suotin yung mga damit na gusto niya dahil masyadong mahaba? Oo na nga. Natatawang sagot ni Nika. Aba, perfect! Now, he'll make his the bride. Sigaw ni Tony. Wala sa script yan. Biglang sigaw ni Nika habang namumula ang mga pisngi. Hoy, kiss na! Wala nang atrasan! Sigaw ni Clarissa di kalayuan. Walang script sa pagmamahalan. Sabat ni Briggs habang kumakaway gamit ang dahon. Tumingin si Jasper kay Nika. Okay lang? Ngumiti si Nika. Okay. At sa harap ng araw, na unti-unting lumulubog ay umuko si Jasper at hinalikan si Nika sa labi. Nagpalakpakan ng lahat. May nagsigawan pa ng, "Legal na legal!" Pagkatapos ng halik, kinurot ni Nika si Jasper sa tagiliran. Anong kurot yun? Tanong ni Jasper. Wala, para hindi mo makalimutan na ako pa rin ang boss. Good. Bulong ni Jasper. Doon ako sa boss na yun habang buhay. Ilang taon nang lumipas mula nang unang nagsimulang umikot ang mundo ni Nika at Jasper sa isa't isa. Ngayon ay nasa isang simbahan sila para sa binyag ng isa sa pinakamasayahing bahagi na kanilang buhay na si Tony. Ang dating Father Tony na ngayon nasa altar na katabing asawa nito at karga ng kanilang anak. Huy! Bulong ni Clarissa at siniko si Nika. Aminin mo, di mo rin na-expect na magkaanak si Tony? Umiling si Nika, bahagyang napapangiti. Hindi talaga. Akala ko hanggang runway at TikTok reels lang drama niya. Pero heto siya, buong giliw na may hawak ng baby bottle. Nakaka-proud no? May mga bagay talaga na masarap tanggapin, kahit ang gulong-gulo ng simula. Sabi ni Clarice. Hindi nakasagot si Nika. Sa halip, napahawak siya sa tiyan. Hindi pa halata ang umbok pero sa kanya ay ramdam na niya. Ilang linggo na niyang nararamdaman ang pagbabago sa katawan at hindi pa niya sinasabi kay Jasper. Gusto sana niyang sa espesyal na araw ito ibunyag, pero parang kusa nang isiniwalat ng katawan niya. Habang papalapit ang seremonyas ng binyag, bigla na lamang siyang napangiwi. Hawak ang ilong at pilit nilalabanan ang pagkahilo. Napansin agad yun ni Jasper at agad na lumapit. Okay ka lang? Bulong nito habang hinahaplos ang likod niya. I think it's time na sabihin ko sa'yo. Naningkit ang mata ni Jasper. Anong sabihin? Bumuntong hininga si Nika at ngumiti. We're having a baby. Parang tumigil ang paligid kay Jasper. Napatingin ito kay Nika, parang hindi agad makapaniwala. Totoo? Tumango si Nika. Yes, kaya pala lahat ng amoy ayaw ko. Lahat ng pagkain gusto ko. Tapos iyakin pa ako kapag late ka ng 5 minuto. Natawa si Jasper at niyakap si Nika ng mahigpit. Thank you. Thank you. Hoy Jasper, bawal ang PDA sa loob ng simbahan. Sabat ni Clarice. Tumawa rin si Tony mula sa altar. O baka gusto nyo kaming sabayan dito sa harap. Libre na ang pare, may discount pa sa cake. May paraan talaga ang pag-ibig kapag gusto na nitong kumilos. Hindi man naging maganda ang simula ng pag-iibigan ni Nika at Jasper. Natuto silang yakapin ang mga pagkakamali ng nakaraan at tanggapin ang mga sugat na dulot ng dating sakit na kanilang naranasan.